Nasa mahigit 1.5 milyong katao ang kasalukuyang dumadalo sa isinasagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod naman sa mga miyembro ng INC, marami rin ang nakiisa sa National Rally for Peace sa Maynila kasama ang ilang support group ni Vice President Sara Duterte. Makibalita tayo mula kay Paul Montibon, live mula sa Maynila. Paul, magandang gabi! Kyle, magandang gabi din sa iyo. Sa ngayon ay isa-isa na nagsisiuwian itong mga kaanib ng religious group na Iglesia ni Cristo. Mula yan sa katatapos lang na malakihan o malawakan na pagtipon o ang kanilang isinagawang National Rally for Peace and Reconciliation sa pangunayan dito sa Quirino Grandstand sa Maynila hanggang sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine National Police, umabot sa 1.58 milyon na mga tao ang dumalo sa nasabing malawakang pagtitipon. Pasado alas 5 ngayong hapon nang magtapos ang isinagawang peace rally sa Quirino Grandstand dito sa Maynila at sa iba't ibang panig ng bansa sa panguna ng religious group na Iglesia ni Cristo. Sinabayan ito ng mahigpit na pagbabantay ng PNP hanggang sa pagtatapos ng aktibidad. Batay sa datos ng pulisya, umabot sa 1.58 milyon ang bilang na mga dumalo sa naturang rally sa buong bansa. Kabilang narito ang Ilagan City sa Isabela sa Region 2, Puerto Princesa City sa Region 4A, Sawangan Park sa Albay sa Region 5, Freedom Grandstand Bacolod City sa Region 6, SRP Ground sa Cebu City sa Region 7, gayon din sa Ormoc City Plaza sa Leyte para sa Region 8, Pagadian City Proper sa Region 9, Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro sa Region 10, San Pedro Square sa Davao City sa Region 11 at Buatuan City Sports Complex sa Region 13. Samantala, nakaisa rin sa malawakang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ang ilang taga-suporta naman ni Vice President Sara Duterte sa Quirino Grandstand. Dumating sa lugar ang Inday para sa Bayan Movement para magbigay ng suporta para kay VP Sara kasama na ang pagkundina sa isinusulong na impeachment ng mga mambabatas. Ayon sa grupo, hindi sila pabor sa plano ng mga kalaban ni VP Sara dahil maayos naman daw na nagtatrabaho ang pangalawang Pangulo at mas mainam na magtrabaho na lang sa Kamara ang mga kongresista. Iginit din ng grupo na hindi sila naniniwala na may korupsyon sa tanggapan ng Vice Presidente lalo na sa usapin ng confidential funds nito. Anila hindi matatawag na confidential kung isisiwalat ni VP Sara kung saan at sino-sino ang intel personnel nito. Samantala, Kyle, nauna nang sinabi noon ni Vice President Sara na isang pagwawaldas lamang ng pera ng gobyerno itong isinusulong na impeachment laban sa kanya. Habang nais lamang anya na pagtakpan ang mga tunay na nangyayari sa ating bansa ang ginagawang panggigipit na ito sa Vice Presidente ng gobyerno. Samantala, ngayong araw, Kyle, ay nakapagtala ng 1,162 na mga pasyente ang naikonsulta sa iba't ibang mga MDRRMO health stations at INC field hospitals. At agad naman ang mga ito ay nalapatan ng karampatang mga lunas. Sa kabuuan, Kyle, ay generally peaceful naman at walang untoward incident ang naitala sa mahigit na 7 oras na pagsasagawa ng programa dito sa Quirino hanggang sa iba't ibang panig ng bansa. Mula dito sa Maynila, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Kyle. Alright, mabuti naman kung ganon. Maraming salamat, Paul Montibon, sa detalye ng iyong balita live.